Akma nang iaanunsyo ng referee ang pagkatalo ni Morrison, ngunit sinabi ni Ash dito na kailangan pa ni Morrison ng oras para mag-isip. Sinabihan ni Ash si Morrison na magising sa katotohanan, kaya napilitan itong ilabas si Growlithe. Gumamit si Corfish ng Bubble Beam, at iniwasan ito ni Growlithe gamit ang Agility. Sumubok muli si Corfish, ngunit umiwas lang uli si Growlithe gamit ang Agility. Isang pagsabog ang nagtulak kay Growlithe sa isang matigas na yelo, kaya gumamit si Corfish ng Crab Hammer, na tumalo kay Growlithe. Sinigawan ni Ash si Morrison kung bakit hindi siya lumalaban ng maayos. Itinanggi ito ni Morrison at humingi ng tawad kay Growlithe dahil binigo niya ito, at tinanggap naman ito ni Growlithe sa pamamagitan ng pagkiskis sa kanyang mukha. Nabuhayan muli ng loob si Morrison at sinabi kay Ash na kung laban ang gusto nito, ibibigay niya ito sa kanya. Inilabas ni Morrison si Swampert. Gumamit si Corfish ng Crab Hammer, at kinontra ito ni Swampert gamit ang Focus Punch, kung kaya't walang pinsalang naidulot ang parehong atake. Gumamit si Corfish ng Bubble Beam, kaya nag-counter si Swampert gamit ang Hydro Pump. Muli silang naglaban gamit ang Focus Punch at Crab Hammer, at kapwa natalo ang dalawang Pokemon. Dahil tatlong Pokemon na ang natalo kay Morrison, nagkaroon muna ng sandaling paghinto. Kinalaunan, sinabi ni Ash na porsigido siyang talunin si Morrison. Lumapit si Morrison upang humingi ng tawad kay Ash para sa kanyang inasal kanina. Nagulat si Ash, kaya sinigawan siya ni Morrison at inamin na hindi talaga siya palaban dati, ngunit nang magsimula siyang sumubok na makapasok sa league, nalaman na niya kung ano ang kahulugan ng tagumpay at ayaw na niyang tumigil. Sinabi niyang hindi niya gusto ang pakiramdam kapag kaibigan niya ang kanyang kalaban, ngunit matapos siyang sigawan ni Ash sa stadium ay napagtanto niya na ang tunay na kaibigan ay ibibigay ang lahat sa kanilang laban. Ang battlefield ay binago sa grass type. Ipinadala ni Ash si Pikachu at inilabas naman ni Morrison ang kanyang Steelix. Nagsimula si Steelix gamit ang Dragon Breath, ngunit gumamit si Pikachu ng Quick Attack upang umiwas at atakihin ito. Gayunpaman, gumamit si Steelix ng Iron Tail bago pa man ito matamaan ni Pikachu. Nagdig si Steelix at tinamaan si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail, ngunit sumablay ng muling gumamit ng dig si Steelix. Nang lumitaw si Steelix, gumamit si Pikachu ng Quick Attack upang atakihin ito. Gumamit si Pikachu at Steelix ng Iron Tail sa isa't isa, ngunit nawala ng malay si Pikachu at natalo. Nagbebenta pa rin ang pagkain ng Team Rocket at mas malakas na ang benta nito kaysa dati. Inilabas ni Ash si Torkoal. Gumamit si Steelix ng Dragon Breath, ngunit pinrotektahan ni Torkoal ang kanyang sarili gamit ang Iron Defense. Lumabas si Torkoal at gumamit ng Overhit, kaya nag-counter si Steelix gamit ang Dragon Breath, ngunit mas malakas ang Overhit at tinamaan nito si Steelix. Umatake si Torkoal gamit ang Flamethrower at gumamit naman si Steelix ng Dragon Breath, kaya nagkaroon ng pagsabog. Nagdig si Steelix, kaya pinrotektahan ni Torkoal ang kanyang sarili gamit ang Iron Defense, ngunit wala itong naging epekto nang matamaan siya ni Steelix. Gumamit ng Dragon Breath si Steelix, na tuluyang tumalo kay Torkoal. Ngayon, parehong may tatlong Pokemon na lang na natitira ang dalawang trainer. Inilabas ni Ash si Grovyle sa laban. Gumamit si Steelix ng Iron Tail, ngunit umiwas si Grovyle at gumamit ng Bullet Seed, subalit sumablay ng magdig si Steelix. Umatake si Steelix, ngunit umiwas si Grovyle. Gumamit ng Dragon Breath si Steelix, ngunit sumugod si Grovyle gamit ang Leaf Blade, na nagpawalang bisa sa atake at tumalo kay Steelix. Inilabas ni Morrison si Gligar, kaya gumamit si Grovyle ng Quick Attack, bagaman madali lang itong naiwasan ni Gligar. Sinundan ni Gligar si Grovyle at gumamit ng Steel Wing, ngunit nagtago si Grovyle sa damuhan. Lumabas si Grovyle at gumamit ng Bullet Seed na tumama kay Gligar. Gumamit muli ng Steel Wing si Gligar, kaya nagtago si Grovyle sa damuhan, ngunit sa pagkakataong ito, hinanap na ni Gligar si Grovyle. Tumalon si Grovyle sa likod ni Gligar at akmang gagamit ng Leaf Blade, ngunit ipinagpag siya ni Gligar. Gumamit ng Guillotine si Gligar, kaya gumamit ng Bullet Seed si Grovyle, ngunit nakaiwas si Gligar at gumamit ng Guillotine kay Grovyle, na nagpabagsak dito sa lupa at tumalo. Inilabas ni Ash si Swellow. Gumamit ng Guillotine si Gligar, pero gumamit ng Double Team si Swellow para makaiwas. Sumugod si Swellow gamit ang Peck, ngunit umiwas si Gligar at gumamit ng Iron Tail. Gumamit si Swellow ng Quick Attack upang makaiwas, kaya gumamit si Gligar ng Hidden Power upang tamaan ito. Gumamit si Swellow ng Aerial Ace, kaya nag-counter si Gligar gamit ang Steel Wing. Gumamit muli ng Aerial Ace si Swellow at Steel Wing naman si Gligar, hanggang sa umabot sa puntong pareho silang bumagsak at natalo. Bilang huling natitirang Pokemon, inilabas ni Ash si Glalie at si Morrison naman ang kanyang Metang. Gumamit ng Headbutt si Glalie, pero nag-counter si Metang gamit ang Takedown kaya si Glalie lang ang nasaktan. Gumamit si Glalie ng Ice Beam, ngunit ibinalik ni Metang ang atake gamit ang Confusion.
Sumugod si Metang gamit ang isa pang takedown na muling nakasakit kay Glalie. Gumamit muli ng Ice Beam si Glalie, kaya gumamit si Metang ng Confusion upang ibalik ang atake. Gayunpaman, gumamit si Glalie ng Icy Wind upang ibalik ang atake kay Metang na nagpayelo dito. Ginamitan ni Glalie ng headbutt si Metang habang hindi ito makagalaw. Gumanti si Metang gamit ang Meteor Mash na tumama kay Glalie. Nag-headbutt si Glalie habang umiikot kaya gumamit si Metang ng Meteor Mash. Iniwasan ni Glalie ang Meteor Mash at tinamaan si Metang na tumalo rito. Nanalo si Ash sa laban at tutuloy sa susunod na round. May laban din si Tyson, nagpakawala ng Solar Beam ang kanyang Sceptile na tumama sa Rhydon at tumalo rito. Kinagabihan, isinigaw ni Morrison ang kanyang pagkainis sa kanyang pagkatalo. Lumapit si Ash upang pasalamatan siya para sa laban na kanilang pinagsaluhan. Sinabi ni Tyson sa kanila na oras na para maghapunan, kaya nagkarera sina Ash at Morrison patungo sa restaurant. Samantala, nakatanggap ang Team Rocket ng pinakamagandang regalo sa kanilang buhay, napakabukas palad ng kanilang boss na dinala sila sa isang all-you-can-eat buffet. Sinabi ng kanilang boss sa kanila na may kailangan itong puntahan at iniwan sila bilang tagapamahala hanggang sa ito ay makabalik. Ipinakita sa screen ang isa pang nakagugulat na balita, ang susunod na makakalaban ni Ash ay si Tyson. Nangako sina Ash at Tyson sa isa't isa ng isang laban na hindi nila kailanman malilimutan. Masaya si Meowth sa kanilang trabaho at nakita ang laban ni Ash laban kay Tyson, kaya naalala niya ang Meowth ni Tyson. Samantala, nagbigay ng talumpati si Tyson sa kanyang mga Pokemon na sina Sceptile, Metagross, Meowth, Shiftry, Donphan, at Hariyama na kailangan nilang ibigay ang kanilang makakaya upang talunin ang mga Pokemon ni Ash. Nagsimula silang magsanay at ang Meowth ni Tyson ay tinawag ng Meowth ng Team Rocket. Sinabi ng Meowth ng Team Rocket sa Meowth ni Tyson na mahirap talunin si Pikachu, hindi lang halata sa hitsura nito. Sinabi ng Meowth ni Tyson sa Meowth ng Team Rocket na hindi niya kailangang mag-alala at nagputol ng ilang mga sanga na nagpapakita ng lakas nito. Tinawag ni Meowth ang Meowth ni Tyson na isang baguhan at natumbahan siya ng punong pinutol ng Meowth ni Tyson. Natulog sina Morrison at Ash sa puno. Sinabi ni Morrison na matatalo si Ash laban kay Tyson, kaya sumagot si Ash na makakaya niya itong talunin. Ganun pa man, bago matulog si Morrison, sinabi nito kay Ash na alam niyang mananalo ito. Kinabukasan, nakipaglaban na si Ash kay Tyson. Lumitaw ang grass battlefield at inilabas ni Ash si Glalie habang ang kay Tyson naman ay ang kanyang Sceptile. Nagsimula si Glalie gamit ang Ice Beam at ang Sceptile naman ay Solar Beam. Nagbanggaan ang mga atake at lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Matapos ang pagsabog, parehong natalo sina Glalie at Sceptile, na labis na ikinagulat ni Ash at Tyson. Nakita ng Team Rocket ang pwesto kung saan sila magtatrabaho, puro alikabok at bulok-bulok ito, sinabi sa kanila ng kanilang boss na maaari nila itong i-remodel at pinturahan bago ito umalis. Nagalit si Jessie at sinira ang pwesto, at sinabing mas gusto na lang niyang hulihin si Pikachu. Pagkatapos ay nagtanong si James kung nasaan si Meowth. Gumamit ng flamethrower si Torkoal, pero madali lang itong iniwasan ni Shiftry. Pinanood ng Meowth ng Team Rocket ang laban, hinihintay ang Meowth ni Tyson. Umatake si Shiftry gamit ang Mega Kick na nakasakit kay Torkoal. Gumamit naman ng Shadow Ball si Shiftry na nagtulak kay Torkoal. Umatake si Torkoal gamit ang Flamethrower, kaya tumalon si Shiftry. Tumalon rin si Torkoal at tinamaan si Shiftry ng atake na tumalo rito. Inilabas ni Tyson si Hariyama at nagpasya naman si Ash na panatilihin si Torkoal. Nagsimula si Torkoal gamit ang Flamethrower, pero gumamit si Hariyama ng Arm Thrust upang mapawalang bisa ang atake. Sinabi ni Brock kina May, Max, at Morrison na maraming taba si Hariyama na nagpoprotekta rito mula sa pinsala ng mga Fire-type at Ice-type na atake. Gumamit ng Brick Break si Hariyama na tumalo agad kay Torkoal. Inilabas ni Ash si Corphish bilang kanyang susunod na Pokemon. Gumamit ng Bubble Beam si Corphish, bagaman umiwas si Hariyama at muling gumamit ng Brick Break, ngunit tumama lang ito sa lupa dahil umiwas si Corphish. Pagkatapos ay gumamit si Corphish ng Crab Hammer at Focus Punch naman si Hariyama kaya nagkaroon ng pagsabog na nagtulak kay Hariyama at tumalo naman kay Corphish. Nagkaroon ng sandaling pahinga kung saan sinigawan ni Morrison si Ash na hindi ito pwedeng magpatalo dahil tinalo siya nito na sinang-ayunan naman ni Ash at nangakong mananalo. Sa loob ng Pokemon Center, dumating ang Team Rocket at nakita ang isang storage room kung saan nakaimbak ang mga Pokeball, kaya nagplano silang nakawin ang lahat ng ito. Ang battlefield ay binago sa Rock type. Inilabas ni Ash si Swellow at si Tyson naman ay ang kanyang Hariyama. Sumugod si Swellow upang mag-peck, ngunit hinawakan ni Hariyama si Swellow at gumamit ng Seismic Toss na nagpatalsik kay Swellow sa isang bato.
Sumugod muli si Swelo at muling gumamit ng focus punch si Hariyama, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Swelo ng aerial ace, kaya nakaiwas ito sa atake at tinamaan si Hariyama, na tumalo rito. Inilabas ni Tyson si Donphan at nagsimula gamit ang Sandstorm, na tumama kay Swelo, kaya ipinagpag ni Swelo ang kanyang mga pakpak upang alisin ang Sandstorm. Sumugod si Donphan gamit ang rollout na nakapinsala kay Swelo at nagpabagsak dito sa lupa. Paulit-ulit na inatake ni Donphan si Swelo. Akmang tatalunin na ni Donphan si Swelo, ngunit pinigilan ito ni Swelo sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang mga binti sa mga tenga nito. Inilipad ni Swelo si Donphan at inihulog ito sa isang bato na tumalo rito. Inilabas ni Tyson si Metagross at nagsimula gamit ang Psychic na bumalat kay Swelo. Gumamit ng quick attack si Swelo, ngunit itinulak lang ito ni Metagross, pagkatapos ay gumamit ng Hyper Beam upang talunin si Swelo. Pinabalik ni Ash si Swelo at napansin ang isang maliit na lamat kay Metagross at napagtanto kung ano ang kailangan niyang gawin upang talunin ito. Inilabas ni Ash si Grovyle na nagsimula sa pagtalon-talon sa mga bato at pagkatapos ay gumamit ng Bullet Seed sa lamat ni Metagross. Sumugod si Metagross at gumamit ng Hyper Beam. Umiwas si Grovyle at nag-counter gamit uli ang Bullet Seed na nakasakit kay Metagross. Tatapusin na ni Grovyle si Metagross gamit ang Leaf Blade, ngunit nag-counter ito gamit ang Meteor Mash na agad na tumalo kay Grovyle. Isa na lang ang natitirang Pokemon ni Ash at ito ay si Pikachu. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu sa noo ni Metagross kung nasaan ang lamat, ngunit wala itong naging epekto. Gumamit si Metagross ng Psychic, ngunit umiwas si Pikachu at gumamit ng Iron Tail sa noo ni Metagross. Sumampa si Pikachu kay Metagross at gumamit ng Thunder na tumalo kay Metagross. Inilabas ni Tyson ang kanyang alas na si Meowth. Nag-cheer ang Meowth ng Team Rocket sa Meowth ni Tyson na talunin si Ash. Samantala, ninanakaw ng Team Rocket ang mga Pokeball nang sinipa ng kanilang boss ang pinto upang mabuksan ito. Labis na nagalit ang kanilang boss sa kanilang ginawa. Nagsimula ang Meowth ni Tyson gamit ang Slash, bagaman umiwas si Pikachu at gumamit ng Thunderbolt, kaya nag-counter si Meowth gamit ang sarili nitong Thunderbolt. Gumamit ng Thunder si Pikachu at Thunderbolt naman si Meowth, kaya napagtanto ni Brock na ginagamit ni Meowth ang Thunderbolt bilang proteksyon laban sa mga electric type na atake ni Pikachu. Gumamit ng quick attack si Pikachu, ngunit gumamit ng double team si Meowth, kaya sumablay si Pikachu. Gumamit si Meowth ng Iron Tail, kaya nag-counter si Pikachu gamit ang sarili nitong Iron Tail. Sumugod si Pikachu gamit ang isa pang quick attack, kaya nag-counter si Meowth gamit ang Slash. Parehong pagod na ang dalawang Pokemon sa paglalaban, kaya gumamit ng Thunder si Pikachu at Thunderbolt naman si Meowth. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail at ganoon din ang ginawa ni Meowth, ngunit sa pagkakataong ito ay parehong tinamaan ang dalawang Pokemon. Parehong malubhang nasugatan ang dalawang Pokemon, ngunit nakatayo pa rin. Gayunpaman, bumagsak si Pikachu, kaya si Tyson ang nagwagi. Ipinagmamalaki ng Meowth ng Team Rocket ang Meowth ni Tyson, habang binuhat naman ni Ash si Pikachu. Nagpasalamat si Tyson kay Ash para sa laban na kanilang pinagsaluhan. Umiyak si Morrison at sinabi na hindi na mahalaga kung sino ang nanalo o natalo dahil sobrang ganda ng laban. Habang sinasabi ni Meowth na napakaganda ng laban na kanyang napanood habang umiiyak sa tuwa, dumaan ang Team Rocket, ngunit huminto nang tanungin sila ni Meowth kung saan sila pupunta, sumagot si James na ang dapat na tanong ay kung saan nagpunta si Meowth. Dumating ang kanilang boss at pinatunog nito ang kanyang mga kamao, habang sinasabi na binigyan niya sila ng magandang trabaho, at hinihiling lang niya na mag-punch out sila bago umalis, pero sa halip, ninakawan nila siya at tumakas, kaya nagpasya siyang siya na ang magpa-punch out para sa kanila, sinuntok niya sina Jessie, James, at Meowth at tumalsik ito sa ere. Sumigaw si Jessie sa boss na mas marami pa itong dapat ipag-alala sa lumang tindahan kaysa sa kung nag-punch ba sila sa kanilang mga time clock, habang nakiusap si James na ihinto na ang pag-uusap tungkol sa pag-punch, at idinagdag ni Meowth na huwag na rin pag-usapan ang tungkol sa mga clock, dahil nalinis na nila ang sa kanila bago sabay-sabay na sinabi ng tatlo na tumatalsik na naman tayo. Sa pagtatapos ng araw, ibinigay ni Charles Goodshaw kay Tyson ang Hoenn League Cup at nagsigawan ang lahat. Sinabi ni Brock na sa sobrang ganda ng mga laban ay parang gusto na rin niyang makipaglaban, habang sinabi naman ni Max na nasasabik na siyang maging ganap na trainer para makalaban na rin siya. Sinabi ni Morrison kay Ash na magsasanay siya ng husto at tatalunin niya ito, at sumagot naman si Ash na magsasanay rin siya ng husto para sa mga susunod na league.